Minsan sa mag-asawa kailangan may magsakripisyo at lumayo bago maintindihan ang sitwasyon nila sa buhay. Paano kung paglayo ng isa sa kanila ay hindi maganda ang kahinatnan? Pakinggan ang isang kwento ng pag-iibigan ni Marco at Angie dito sa Dear Binibini, A True Love Heart Confession. Dear Binibini, Dear Binibini, A Heart Confession. A Heart Confession. Dear Binibini, hindi biro ang pinagdaanan ko sa aking asawa. Dahil dumating sa puntong, nagkahiwalay kami para sa pangarap kong umasenso na hindi niya kayang ibigay sa amin ng anak ko. Ngunit hindi naging madali dahil hirap pagod at sabayan pa ng pag-iisip ko sa aking asawa na nasa Pinas. Noong naniligaw pa lang siya, ay halos lahat ipinangako, pati ang buwan at star ay susungkitin niya raw. Makuha lang daw nito ang aking pag-ibig. Natatawa nga ako sa biro niyang iyon, Binibini. Dahil ang alam ko sa mga pelikula lang, nasasabi ang mga salitang iyon. Sabi nga nila, pag mahal mo daw ang isang tao, ay mabibigkas mo din iyon sa iyong labi. Dumating pa nga sa puntong, sinabi niya rin sa akin na mawala na ang lahat sa kanya. Wag lang daw ako. Sa akin, Binibini, alam kong mga biro lang yon at over sa pangako. Pero nagtiwala pa din ako kay June at sinamahan siya sa altar. Mangyak-ngyak pa nga siya noon nang ikinasal kami. Ang nararamdaman ko naman noong araw na yon ay kulang. Parang hindi ako masaya kahit nasa harapan ko na ang lalaking nangakong mamahalin ako at aalagaan habang buhay. Na kahit sa lungkot at ligaya ay magsasama kami. Yung nararamdaman ko palang iyon ay magkakatotoo. Sa aming pagsasama ay nagkaroon kami ng isang anak na babae. Nung una ay masipag siyang maghanap ng trabaho. Pero nang lumaon ay ayaw niya ng kumilos para sa ikabubuhay namin. Kapag nag-endo siya sa trabaho ay matagal bago siya makahanap ulit. Hindi siya nagiging regular sa trabaho kasi kundi siya late, ay absent siya. Palagi na lang kaming nagtatalong dalawa. Dahil kapag wala siyang trabaho, ay kinakapos kami sa pagkain. Ang gagawin niya, uuwi sa mga magulang niya upang doon makikain. Tapos kami ng anak namin ay bahala na kung makakakain o hindi. Kaya umabot tuloy ako sa desisyon na maghanap ng trabaho kahit saan. Mabuhay ko lang ang aking anak. Nagpaalam ako sa aking asawa na magtrabaho sa abroad bilang isang OFW. Talaga bang hindi na kita mapipigil, mahal? Buo na ang pasya ko, June. Kailangan kong gawin ito para sa ikakaunlad ng buhay natin. Total, ayaw mo namang kumilos. Kung buo na yung pasya mo, sige, basta mag-iingat ka dun, ha? Masaya ako at napayagan na ako ng aking asawa. Kaso, nang masulyapan ko ang aking anak, ay bigla akong nakaramdam ng lungkot. Iniisip ko palang, Binibini, na malalayo ako sa kanya, ay tila naduduwag na akong umalis. Kaya lang, sumisingit sa aking utak na kapag hindi ako magsakripisyo sa pag-abroad, ay hindi ako makakabili ng pinapangarap ko.
At isa pa, ang pag-aaral ng aking anak. Nais ko makapag-ipon hanggang pang-college niya. Sa totoo lang binibini, ako yung taong mapangarapin. Ako din yung advance mag-isip. Kapag hindi ko nagagawa, ay naiinis ako. Dumating na ang visa ko at may schedule na ako ng pag-alis. Nagpaalam na ako sa aking mga magulang at anak ko na maiiwan sa asawa ko. Mabigat sa kalooban kong umalis, lalo na nang makita ko ang anak kong umiiyak dahil nakikita niyang may mga dala akong maleta. Sa isip niya na hindi na ako makakabalik. Anak, para sa atin din tong pag-alis ko. Huwag kang mag-alala, anak. Pag uwi ko, ibibili kita ng maraming laruan, ha? Saka, maraming magagandang damit. Chocolate, gusto mo? Ayoko ng mga yun, Mama. Gusto ko. Ikaw. Anak, unawain mo si Ayoko, Mama, Mama. ha? Ayoko. Big girl ka na. Ayoko, Mama. Ayoko. Kaya dapat maging matapang ka. Kahit wala si Mama. Tumalikod akong umiiyak. Kung pwede lang hindi ako magsakripisyo para sa anak ko. Hindi ako aalis. Gusto ko ring makapag-ipon para sa kinabukasan niya. Luhan ako habang papalayo sa aking anak at pinipilit kong magbingi-bingihan sa palahaw na iyak nito. Sumakay ako sa eroplano na dala ko ang pangarap na umasenso. At ipinangako ko sa aking sarili na pagtitiisan ko ang lahat ng mangyayari sa akin sa pamamasukan ko bilang katulong sa aking magiging amo. Pagdating sa airport ay sinundo ako ng aking employer na mag-asawa. At nakita ko sa mga mukha nila na nakangiti. Pagkakita nila sa akin, ngunit binawi din iyon ng seryosong mukha nila nang pumihit na sila ng lakad papunta sa kanilang sasakyan. Pagdating namin sa bahay nila, napansin ko na malaki at malawak ang sahig nila. At maya-maya ay may lumapit sa aming isang babae na may hawak na basahan. Lumapit to sa amin, sinabihan siya ng aming amo, kunin ang iba ko pang mga bag at ituro sa akin kung saan ang aking magiging kwarto. Nagpasalamat ako sa aking amo bago ito tumalikod, na tumango naman ito bilang tugon. Sa aking maging silid ay kasama ko si Telma, isang Pinay. Kaya naman ay natutuwa ako at sa piling ko ay nasa Pilipinas lang ako. Sa tingin ko mabait naman ito. Hinabilinan ako nito ng mga gawain. Hati kami sa gawaing bahay. Ako ang natoko sa paglalaba at plancha ng damit ng mga amo ko. At siya naman ang tagaluto at tagalinis ng mga kwarto ng amo namin. Unang araw ko sa bahay na iyon ay namahay ako dahil hindi ako sanay makitulog sa ibang bahay. Pero ang kasamahan kong si Telma ay tulog na tulog. Kasabay ng hindi ko pagkatulog ay ang pag-alala ko sa aking anak kung okay lang ba ito sa piling ng kanyang ama. Naluha ako binibini pero inisip ko na lang ang maging kinabukasan nito. Kaya tumatapong akong ulit at pinahirang kong nakangiti ang aking mga luha. Saka nagpa siyang matulog. Kinabukasan ay nagising ako at ginawa ko na ang aking mga trabaho. Nang maya-maya ay nagsisigawan na naman ang mga anak ng aking amo. 4 ang anak nila. Yung 2 ay binata at dalaga. At yung 2 naman ay maliliit pa na magkasunuran. Pero hindi ko akalain na napakapilyo pala ng bunsong lalaki nila, ma'am. Kaedad siya ng aking anak. Habang ako ay namamalansya ng damit,
ay nakaramdam ako sa aking braso ng malamig. Nang matitigan ko, ay dura pala iyon. Napahinto ako sa aking ginagawa at tiningnan kung saan nanggagaling. Nang pagtingala ko sa hagdan, nakita ko ang bunsong anak ni Ma'am. Nakatawa habang tinitingnan ako sa baba ng hagdan. Sinaway ko ito. Sinabihan kong hindi tama ang ginagawa niya. Ngunit sa halip na tumigil ito sa kanyang ginagawa, ay tumawa lang at dumura ng isa pa. Sabay takbo sa kanyang kwarto. Napaluha ako binibini sa inasal nito sa akin. Pero wala naman akong magawa kundi harapin kung anong sitwasyon ang meron ako ngayon. Isinumbong ko ang bata sa kanyang mga magulang. Ngunit tumangulang ang mga ito sa ginawa ng anak nila. Sa parting iyon, nalungkot ako dahil tila ini-spoiled nila ang anak nila sa gawaing hindi tama at bastos na pag-uugali. Wala naman akong magawa dahil kailangan kong kumita. Kinausap ko ang kasamahan ko. Sinabi ko sa kanya yung ginawa ng bata. Pero nagulat ako dahil ipinakita din nito ang kanyang mga pasa sa braso. Pinagkukurot din daw siya ng bata nang sawayin niya na huwag mag-iikot at baka mahulog siya sa hagdan. Isinumbong niya din sa mga amo namin, ngunit walang tugon. Parang lumalabas, pasok lang sa tenga nila ang mga sinasabi namin at sumbong. Wala na kaming nagawa kundi ang magpasensya. Dito sa ibang bansa, napag-aralan ko na kailangan habaan ng pisi, ng pagpapasensya, maging matapang. Dahil kung di, pwedeng mabaliw sa hirap na dinadanas at lungkot. Mas lalo nang mahirap makauwi. Hindi lang pala ang bunsong anak ang aking pakikisamahan ng maayos, kundi ang mga dalaga at binata na anak ng aming amo. Dahil ang babae ay napaka gulo sa gamit niya, na tipong pati pinagubadan niyang damit ay sisimutin mo sa kanyang kwarto dahil sa nagkalat. Nalalo rin ang binatang anak nila na dahil sa pag-inom ng alak ay nagsabog suka sa kanyang kwarto. Kaya napaiyak na lang ako sa sobrang pagod ko sa paglalaba. At eto, naglilinis pa ako ng buong kwarto ng binatang anak nila. Nang habang ang kasama ko naman ay nakita kong pinagagalitan ng aming amo dahil sa nagsumbong ang anak na bunso nito na pinalo raw siya ng kasamahan ko. Pilit itinatanggi ng kasamahan ko na hindi niya raw magagawa yun. Pero mas pinaniniwalaan pa rin ng amo ko ang sumbong ng kanyang anak. Kaya naman ay nag-iiyak na lang ang kasamahan ko sa sakit at mura na sinasabi sa kanya ng mga ito. Ang nakakawindang pa sa akin nang makita ko ang bata ay nakangiti na habang pinapagalitan ang kasama ko. Nang mapag-isa kami ng aking kasama, ay napayakap na lang kami sa isa't isa. Napaluha sa mga nangyayari sa aming hindi makatarungan, na lalo pang ikinahirap ng loob namin, na napansin naming tinitipid kami ng mga ito sa pagkain. Na kaya ang dati naming 3 beses kumain sa isang araw, ngayon ay 2 na lang. Wala namang kaming magawa dahil nakakulong kami sa bahay. Kaya kung bibili sana kami ng pagkain na gusto namin, ay hindi pwede. Kaya tiis na lang kami. Kaya lahat ng pera ko ay padala ko na lang sa asawa ko na aking sahod buwan-buwan. Hanggang sa makausap ko ito isang araw.
Mahal, kumusta ka na dyan? Yung anak natin, lagi kang hinahanap. Mahal, pakisabi sa bata na antayin niya ang pag-uwi ko. Marami akong pasalubong sa kanya. Okay ka lang ba dyan, mahal? O, o, oo, okay lang ako. O sige na ha, mag-ingat na lang kayong lahat dyan. Yung anak natin, huwag mong pababayaan ha. Oo naman, mahal. Hihintayin ka namin ng anak mo sa pag-uwi mo. Hanggang sa ibinaba ko na ang telepono. Nag-iiyak ako sa nangyari sa akin dahil namiss ko na ang aking pamilya ng sobra. Iniisip ko na kung alam ko lang na ganito ang sasapitin ko sa pangingibang bansa ko, ay sa ating bansa na lang ako naghanap ng trabaho at itinuloy ang aking pangarap. Sumapit ang Pasko na sabay naming namiss ng kasama ko ang pagselebrasyon namin kada sasapit ang Pasko. Pero heto kami now, palungkot na magkasama. Kaya lalo kaming nalulungkot dahil sa isip namin masaya ang aming mga pamilya. Pero kami heto, magkasama. Pero ako na nga kung magpapasko sa susunod na taon sa bahay namin pag uwi ko. Kahit anong mangyari. Total, matatapos na naman ang kontrata ko. Namayat ako ng husto binibini. Kaya naman umabot sa nagkasakit ako. Alalang-alala ang aking kasamahan sa akin. Hindi malaman ang gagawin lalo na kapag tinatawag siya ng amo ko dahil maiuutos at maiiwan niya akong nanginginig. Habang nasa ganun akong sitwasyon ay pinilit kong bumangon. Kailangan kong gumaling nang sa ganun ay makapagtrabaho akong muli. Dahil sabi ng amo ko na babawasan niya raw ang mga araw na hindi ko itrinabaho sa aking sweldo. Pinilit kong gumaling binibini na kahit gusto pa ng ang katawan ko ang magpahinga. Bugbog sarado pa ang katawan ko sa dami ng labahin at plantsahin sa araw-araw. Pero tiniis kong lahat yon para sa aking pamilya. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagtatapos ng aking kontrata. Sinubukan pa nga ng amo namin na kausapin ako na mag-extend pa ng kontrata pero hindi na ako pumayag. Sinabi ko na lang na may sakit ang aking anak at kailangan ako nito. Kaya napapayag ko rin sila. Ang kasamahan kong Pinay ay hindi makaalis kasi puro bali siya sa amo namin. Malaki pa ang babayaran niya, kaya maiiwan siya. Walang humpay na pamamaalam naming dalawa at iyakan. Dahil kahit sa 2 taon na pag-stay ko, ay naging kasama ko siya sa hirap at lungkot na dinanas naming dalawa sa lupit ng aming amo. Minsan pa nga, para ka daw kaming baliw na dalawa dahil pag napapansin namin grabe na ang iyak namin at makita namin ang isa't isa, ay matatawa na lang kami sa itsura namin. Pag uwi ko sa Pinas, nang pagtungtong ko sa airport, ay napahinga ako ng malalim at napaluha. Naisip ko kasi na tila nakalaya na ako sa lungkot at hirap ko sa ibang bansa. Na pagkatapos ay agad kong hinanap ang magsusundo sa akin. Nakita ko ang aking pangalan na nakasulat sa isang malaking papel na nagsasaad ng "Welcome back, Mama." Na nang makita ko kung sino ang may hawak, ang anak ko pala ito. Nung una hindi ako makapaniwala dahil sa lumaki na agad ito at gumanda ang pangangatawan. Hinanap ng aking mga mata ang aking asawa, ngunit hindi nila kasama. Kaya kinabahan ako at ayaw kong makarinig ng anumang masamang balita tungkol dito.
Kaya hindi na ako nagtanong pa kung bakit wala ito ngayon. Ang tanging kasama ng anak ko ay ang mga magulang kong nasasabik sa akin pagbabalik. Hindi maiwasan ng aking ina ang mapaluha dahil nakita niya akong napakapayat, malayong malayo sa katawan ko nung ako ay umalis. Niyakap ako nito at sinabi na babawi daw ako ng kain para bumalik ang ganda ng aking pangangatawan. Nang pagdating namin sa aming bahay, ay bumaba ako ng sasakyan. Nang pagbaba ko ay nagulat ako dahil sa lakas ng putok ng confetti na naglabas ng ibang-ibang kulay na papel. Kasabay noon ang karatulang pag-welcome na sulat na ang may hawak noon ay ang aking asawa. Napaluha ako binibini dahil sa akala ko ay may masama ng balita sa akin dahil wala ang asawa kong sumundo sa akin. Pero heto siya sa harapan ko at nakangiti. Sumasalubong at mahigpit niya akong niyakap at hinalikan sa labi. Huli na nang napansin ko ang kinatatayuan ng bahay namin. Noon ay isa ng napakagandang bahay. Kaninong bahay ito, mahal? Di kanino pa? Di sa atin. Ha? Napakalaki at napakaganda naman, mahal. Ang ibig mo bang sabihin na habang nasa ibang bansa ako, naipon mo lahat ng padala ko? Tapos, nagtrabaho ka para maipundar mo itong bahay? Ikaw talaga, mahal. Pa-surprise ka. Halika nga dito nang mayakap kita ng ubod ng higpit. Wag naman, mahal. Baka naman hindi na ako makahinga niyan. Dahil dyan, bibigyan kita ng napakasarap na kiss. Napuno kami ng tawanan at ang saya ko binibini, walang mapagsidlan. Dahil daw sa pagkawala ko sa piling nila ng anak ko, ay biglang natauhan ng aking asawa. Nakita niya ang hirap at pagod ko at ang effort para sa aming pamilya. Nahiya daw siya sa kanyang sarili. Kaya nagtrabaho siya upang makatulong at mabuo niya ang aking pinapangarap at ang aming pamilya. Sa ngayon binibini ay nasa bahay na lang ako. Hindi na ako pinagtrabaho pa ng asawa ko dahil mahirap daw na wala ako sa bahay. Natuto na siya sa paghihiwalay namin pansamantala dahil sa nagtrabaho ako at natuto rin siyang mangarap para sa aming lumalaking pamilya. Ako na lang ang nag-asikaso sa anak namin na ngayon ay magiging 2 na dahil buntis ako ngayon. At sa nalalapit na Pasko ay buong buo ko itong sasalubungin ng may saya dahil na-miss ko at susulitin ko ito kasama ng aking anak, asawa at pamilya ko. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat sa iyo, Binibini, at sa nakikinig at nagbabasa ng kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Angie. Salamat sa iyo, sender, sa napakaganda, inspirational mong buhay. At naway tuloy-tuloy na ang kasiyahan at kasaganaan ng iyong pamumuhay, ng inyong pamilya. Maraming salamat sa mga nakikinig at mga nagbabasa ng kwento ni Angie. Hanggang sa muli po nating mga magagandang kwento at inyo pong subaybayan ang ating Dear Binibini, a True Love Heart Confession. God bless us all!